guys, Spirit Guide Messenger po. Welcome back po. Okay guys, bago po tayo mag-start ng ating tarot reading, may gusto lang po akong i-share sa inyo. As always po para magkaroon po kayo ng kamalayan. Maitaas nyo po ang inyong vibration frequency. At spiritually awakened man kayo o hindi, kailangan nyo malaman talaga ang batas tungkol sa self-realization or yung sinasabing the law of self-realization. So, ano ba ang batas tungkol sa self-realization? Actually, marami po yan. Una, masasabi ko, self-discovery. Mahirap ang pamamaraan na yan. Pero, kailangan na meron kayong mataas na determinasyon sa sarili nyo. Lalo na kapag tinatahak nyo na talaga ang dark night of the soul, biglaan na lang kayo naging awaken, naging spiritually awaken. So, kailangan meron kayong self-discovery, self-awareness. Self-awareness, kailangan aware ka sa mga kinikilos mo, sinasabi mo, mga kinakain mo, mga kaganapan sa'yo everyday, mga taong na-encounter mo. And yung susunod naman is self-acceptance. Ito naman, kailangan tanggapin mo talaga kung sino ka. For example, yung itsura mo, yung lifestyle mo. Huwag kang maging fake sa sarili mo dahil lang sa meron kang gusto mong i-fit in yung sarili mo sa ibang tao, sa family mo, sa kaibigan mo, or dahil lang sa meron kang ideal na buhay or mukha, Kaya kung ano na mga ginagawa mong negatibo para lang mapasakamay mo kung ano yung sarili mong pagnanasa. So, kailangan talaga self-acceptance. Okay? And then, self-respect. Kailangan mo rin yan. Kailangan na respetuhin mo ang sarili mo, ang katawan mo. Siyempre, kailangan respetuhin mga ibang tao. Pero itong palagi kong sinasabi, mahalin nyo muna ang inyong sarili. Self-love first. Kasi kung paano nyo tatratuhin ang sarili nyo, siyempre, ganun din ay tatrato nyo sa ibang tao. Diba? Ayaw nyo tratuhin kayo ng ganito, so huwag nyo tatratuhin sa iba. So, kailangan talaga, yan ang maano natin. Sundin natin yung self-realization na yan, yung batas na yan, Yung self-discovery, self-awareness, self-acceptance, self-respect. Actually, marami pa po yan, Nandyan yung, always na sinasabi ko, self-love, self-worth, self-guided destiny, self-reliance, self-healing, syempre, Kasi papasok na kayo sa mundo ng spirituality, And self-empowerment, syempre, and self-inquiry. So, kailangan palagi ka rin magtatanong, bakit mo nararanasan to? Or who am I? Yan ang pinakaunang-una mong maitatanong talaga sa sarili mo. Dahil, let's say, ang pangalan mo is, ikaw si Miss A. Hindi ka si Miss A. Naging Miss A ka lang dahil buhay ka ngayon. Ito yung present life mo. Pero ang totoo niyan, meron ka pang past life. So, ilang beses ka ba naging Miss A? Ilang beses ba naging babae ka? Naging Miss? Before, sa past life mo, Mister ka, di ba? Or baka sa past life mo, naging hayop ka. So, yung identity mo kasi, kailangan tanungin mo rin yan. Sa sarili mo. Pag tumaas ang vibration mo, yan ang mga chance mo na ikaw mismo, makakakonect ka sa iyong sariling Akashic record. Okay? Hindi mo na kailangan mag-request ng aking serbisyo. Ikaw na mismo. Pero hindi ka makakapag-access sa iyong Akashic record as long as hindi mo na itataas ang vibration frequency mo. Kahit sabihin mo, albularyo ako, manghuhula ako. No. Ang kailangan dyan is yung vibration frequency. Kailangan mataas talaga. Okay? Dahil ang mga nagbabantay dyan ay mga kataas-taasan talaga. Okay? So, guys, move on at po tayo sa ating reading. Okay? So, kung kailan nyo po mapapanood ang video ito po ang oras, panahon na nakatadhanang malaman nyo ang sagot sa inyong katanungan. At if ever na may advice na sinasabi ang baraha, mula po yun sa higher dimension. At makakabuting, gawin nyo lang po na sanggunian. Okay? Be open mind po.
At ang intention ko po sa paggawa ng video ito, naway mabigyan ko po kayo ng kamalayan at pag-asa. At naway mahil niyo po ang inyong mga sarili. Okay? At magkaroon kayo ng pagmamahal. Self-love first. Okay, Cancer. Pasensya na ha. Nagkaroon tayo ng personal reading. Kliyente. Kaya busy tayo ngayon. Marami akong mga kliyente ngayon. So Cancer, aalamin natin kung mahal ka pa ng person mo. Kung ano ba ang feeling niya para sa'yo, nararamdaman niya, kung ano ba ang mga motibo niya sa'yo. At kung ano ang lalabas sa baraha. Yan lang ang ihahatid ko sa iyo ha, Cancer. Unahin natin ang iyong enerhiya ha, Cancer ha. Tika lang ha, balasa-balasa muna tayo. Marami akong kliyente ngayon ng mga Chinese. Nagkwento na, sorry. Okay. Thought power. Oh, spirit communication process. Oh, pareho silang dito, nagte-telepathy. Tititititit. Dito mas parang talagang gram. Dito naman parang usok lang siya. So, meron na akong validation. Teka lang. Animal Kingdom. Calling cards from heaven. Okay. Teka lang. Alam mo, mukhang nagkaroon ka ng dito clarity. Nagkaroon ka ng clarity sa buhay pag-ibig mo. Cancer. Kung ano ang feeling niya, feeling mo, nararamdaman mo para sa person mo, ano man ang iniisip mo. Alam mo, nakakita ako dito, nakapag-decide ka na ba? Or nakapag-decide ka na kung saan? Or kung kanino mo ilalaan ang iyong oras, ang iyong, kung kanino ka magfo-focus, So, dito maraming animal, then maliit na, baka yung iba sa inyo may anak kayo dito, Depende, ilan ba ang anak niyo? 2, 3, 4? May mga maliliit ka pa sigurong anak dito. Maliit pa siguro ang anak mo, yung iba sa inyo, So, maaaring ikaw ang Cancer na tumalikod ka sa obligasyon mo. Ikaw, Cancer, ang tumalikod. Pwede mo rin gawing vice versa, ha? Ikaw na bahalang mag-adjust. Pero eto nakakita ko, tinitignan ko kasi dito, enerhiya mo ito, So, malamang ikaw ang Cancer na may tinalikuran kang obligasyon. Hindi ko alam kung gaano kalaki, pero meron kang dapat na tugunan, pero tinalikuran mo yun. Inayawan mo. Or ikaw ang Cancer na iniwan mo talaga yung obligasyon mo sa kung kanino man Dahil may sa kung anong kadahilanan na hindi mo siguro kaya. Kaya nilet go mo to, binitawan mo. Meron kang pagmamahal dito, pero kailangan mong bitawan. Dahil meron ka pang kailangan na gawin or may kulang, or maaring walang sapat na kung ano mang bagay yon, wala pang sapat, kaya kailangan mong ipaubaya muna sa iba itong obligasyon mo. Kaya masasabi ko dito, ikaw ang tumalikod sa obligasyon mong ito.
Cancer, ikaw nang bahalang mag-adjust ha. Ilang taong ka ba, Cancer? Ano bang gender mo? Ang Cancer is June 22 hanggang July 22 ha. So, yung ibang Cancer, masasabi ko, kuha lang ako ng additional ha. Nurturing Gaia. Yes, nurturing. Maring may isang hamon ka na hinarap sa iyong relasyon, ano? Ikaw siguro ang gumawa ng third party. Ikaw ang gumawa dito. Kaya, yun dapat mong gawin na trabaho mo, na obligasyon mo. Malamang hindi mo na talaga natugunan yung iba sa inyo talaga. Ano? Dahil meron ka ng ibang minahal. Pinagliban mo yung iyong focus, yung iyong masasabi ko, inilaan mo yung oras mo sa iba. Ano? Kaya ikaw dito, ikaw ang gumawa ng third party. Or mas nag-focus ka sa trabaho. Mas nag-focus ka, mas binigyan mo ng importansya ang family mo. Kaysa dito sa person mong to. Or meron kang bagong minahal na tao. Malamang nadala ka na natukso dahil sa kung anong sitwasyon ng meron kayo. May nagkagaanan siguro kayo ng loob dahil meron tayong feather. So, dito sa third person na to, magaan ang loob mo, nakaramdam ka na parang dito ka lalago or dito ka mas matatagpuan mo ang sarili mo na kakaiba. Ano? Malamang yung ibang Cancer, ganyan ang nangyari sa inyo ngayon or mangyayari pa lang. Ano? Kayo na ang bahala mag-adjust. Kung sa tingin mong walang ganyan, ngayon pa lang darating yan sa'yo. Meron yung iba sa inyo na pilitan ka lang na maghanap talaga ng iba, ano? Dahil sa may kaganapan sa inyo na parang, kung tutusin, let's say, for example, Cancer, mag-asawa kayo. No? Tapos, hindi ka nakukontento dito sa asawa mo. Hindi ko alam kung babae ba asawa mo or ano, ikaw bahala mag-adjust, ano? So, ngayon, meron kayong sitwasyon. Kaya, instead na gusto mong magsama pa kayo, pero dahil nga sa irresponsible siguro, kaya may ugali siya na hindi mo nagustuhan, kaya naghanap ka na lang ng iba. Sa iba ka na lang nag-focus, ano? Naghahanap ka ng kalinga, ayun. Ano ba sa Tagalog mo? Yun nga yun. Pero hindi mo naisip kung gaano kabigat ang pagkakamaling nagawa mo. Lalo na kung ikaw ang Cancer na may asawa, may anak, ano, may kailangan kang bigyang pansin, mas bigyang paglaanan ng oras, mag-focus dito, ano. Maaring dala na rin ang sama ng loob yan, ano. Kaya ka doon na pa, ano, doon ka nadaloy. May mga kaibigan ka siguro na nanukso, tinutulak ka. Hindi sila, kumbaga, nagsusulsol, ano. So, nadala ka na dun, na wala ka naman talagang totally na balak, pero wala na. Natukso ka na rin. O kaya naman Cancer, Regents, init-init ng damdamin ito. Hindi mo na naiwasan. Bugso ng damdamin mo to eh. Ang nakikita ko sa baraha, may dala kang takot, pero wala ka nang magawa. Kumbaga, pinasok mo na eh. Pinanindigan mo na. Eto na in love na ako. Parang sinasabi mo, hindi talaga dapat, pero tingnan mo yung vibrant color niya, 'di ba? Radiance, 'di ba? Orange na orange, pero yung mukha niya nag-aalala. So, gumana ang lower chakra mo dito. Naging unbalanced, kaya nakagawa ka ng hindi maganda. Pero wala na, no choice na. Wala ka ng lusot.
Maaaring ikaw to, Cancer, o yung person mo. Ikaw na bahalang mag-adjust. Alam mo, Cancer, ikaw at ang person mo, mukhang malaki ang inyong misunderstanding talaga sa isa't isa. Sa laki ba naman ng araw na to, Ayan, laki. So, meron talaga kayong hindi pagkakaintindihan. Mas nangingibabaw siguro yung galit. Yung, meron din malaking connection na pera siguro din, Parang, ikaw siguro nagtaguyod dito ng inyong samahan, Cancer. At malamang nakaramdam ka ng paghihirap. Parang, siguro inisip mo na ako lang ang naghirap, ako ang nagtaguyod. Ayan. See? Apoy at tubig ang nakakita ko dito. Kaya masasabi ko, nagkulang talaga kayo sa communication. Iba ang energy mo, iba ang energy niya. Kung ikaw nag-aapoy, siya naman tubig. Ikaw hot, siya ang cold. Yung ibang Cancer, nakaramdam ka na parang gusto mo na ng bagong buhay. See? Meron ka nang nahanap na bagong passion siguro. Gusto mo nang kumawala sa emotional baggage mo. Gusto mo nang ilabas lahat yan. Kung ano man yan, Gusto mo siguro mag-start ng new, fresh life. Malamang na iba sa inyo, lumipat kayo ng trabaho para lang makaiwas, or lugar, bahay, para makalimutan yung mga dati nyong person, mga ex nyo, or yung mismong kaganapan na naandun sa place na yun, ayaw mo nang maalala, para hindi mo na siya makita. Baka yung iba sa inyo, social media account nyo, binago nyo, blinak nyo. Gahanap talaga kayo ng new possibilities, new relationship. Kasi nga, yung iba sa inyo, gusto nyo nang mag-move on. Parang, sinasabi mo siguro, Cancer, sa sarili mo, ay, no time na ako sa mga heartache. Parang feeling mo, bakit marami pa namang tao, marami pa namang lalaki dyan, marami pa namang babae dyan, marami pa akong makakarelasyon, hindi lang siya, hindi lang ganyan. Maring ganyan ang energy mo, gusto mo nang ibuga. Ibuga yung lahat ng Yung ibang Cancer, additional lang tayo ng baraha. New Moon, promise. Okay. Yung friendship mo sa person mo, tingin ko, next level na kayo. O yung akala mo na tao na wala ka namang pagtingin dati, magkakaroon na. Magkakaroon ng development, madidevelop niyo yung feelings niyo sa isa't isa. Lalo na kung yung single kayo na Cancer, yan na nakakita ko sa inyong enerhiya. Baka dati gumagawa lang kayo ng projects niyo, magkasama lang kayo sa iisang team, pero mauwi kayo sa magkakadevelopan. Ibang team na, hindi na pang lahatan. Dalawang kayo na lang ang magka-team dito ngayon. Kaya, malamang ito ang parating sa iyo, yung iba sa inyong Cancer, especially doon sa mga single, See, darating nga talaga. Alamin natin kung ano ang nararamdaman ng person mo dito, Cancer, ha? Kung mahal ka ba niya? Ano ba nararamdaman niya? Ano ba yung develop na yan? Kung anong klaseng pagtingin ba yan? Anong klase? Motiba, lumabas na. Love daw. Love yan. Wala bang meron siya? Beauty. Love, beauty. Compassion. So, Cancer, ang feeling ng person mo, kung ano man ang mga pagkukulang niya, pagkukulang mo sa kanya,
kung may pagtingin ba siya sa'yo, anong damdamin niya, masasabi ko, patatawarin ka nito if ever na meron kang nagawang kasalanan. Katulad na sabi ko kanina, baka ikaw ang gumawa ng third party. Iniba mo yung focus mo, focus priority. Kasi dito focus. Parang, so, nag-iba na ang iyong focus nga, iniba mo yung priority mo, baka iba sa inyo, sa bata, or talagang third party. Pero itong person mo, sinasabi niya, ito kasi ang nararamdaman niya para sa'yo, Cancer. So, kung ano man ang mga pagkukulang niya, pagkukulang mo, gusto niya, patawarin mo siya. Papatawarin ka rin niya. At yung mga nagawa mong kasalanan, iwa-wash out niya na yan. Dahil meron tayong movement and flow. So, niya na yan? Kumbaga, ililisan niya sa tubig yung mga kasalanan mo. Aalisin niya na yan. Hindi niya napapansinin, papatawarin ka niya na. Yan ang nakakita ko sa kanya, Pero alam mo, Cancer, baka kung saan nagreklamo itong itong person mo, sinumbong ka siguro sa, sino ba? Kanino ba nagsumbong to? Ilang taong ka na ba, Cancer? Baka nagsumbong sa parents mo, sa mga, kung kanino man, para lang, nanghingi siguro ito ng advice. Kasi meron siyang pagmamahal. So ngayon, gusto niyang ma-remain yung inyong samahan. Cancer? Ayan, beauty. So, gusto niyang maging maganda ang inyong samahan. Nagpapakumbaba itong person mong ito, Cancer. Kaya kung ikaw ang Cancer na nagkamali sa past or ngayon ka palang magkakamali, bago ka magkamali, huwag mo nang gawin. kung nakita mo na itong reading na to, baka ikaw meron ka nang nakukursa na dahang third party dyan, Cancer. Hindi ko alam kung anong gender mo, pero kung sakasakaling meron na, ito ang magiging outcome nyo kasi, kalalabasan nyo, ito ang nararamdaman ng person mo. Kaya bago ka palang magkamali, huwag ka nang gumawa ng mali. So, eto, patatawarin ka nito. Kaya malamang na maraming tao itong kinausap para lang magkaroon siya ng klarong pag-iisip, magkaroon siya ng clarity na kung ano ba talaga ang dapat niyang gawin sa inyong samahan. And napag-desisyonan niya siguro na patawarin ka dahil mahal ka niya, kaya gusto niya bumuo agad kayo ulit ng panibagong magandang samahan. Kasi meron tayong love, beauty, compassion na baraha. So, yan ang nakakita ko. Pasensya na, hindi niya ata nakita sa ating baraha. Sa ating screen. I'm sorry. Ano ba yan? Mali-mali na naman yung Tagalog ko. Okay, so yan ang nakakita ko sa iyo, Cancer. Kung ano man ang mga pinagdaanan, tingin ko naman itong person mo sa ngayon yung energy niya, handa na siyang magparaya talaga. Magpatawad, maisaayos, magkaayos kayo. Kung iniwan mo siya, kung saan ka nagpunta, handa siyang, kung open arm, tatanggapin ka nito, Cancer. Okay lang sa kanya na nagkamali ka, na nagpunta ka sa third party, kung sino man yung sinamahan mo, kung doon ka na-develop, okay lang sa kanya yon. Basta bumalik ka lang sa feeling niya. Yan ang nakakita ko. Ibang Cancer, itong person mo, hindi siya makapag-move on. Kaya, kung ikaw ang Cancer na gusto mong magbagong buhay, tapos naglipat ka ng bahay, or kung ano man siguro mga ginawa mo para ma-block itong ex mong to, Pero, itong person mo, ang totoo niyan, hindi niya kayang mawala ka. Yung iba sa inyo, hindi naman nangungulit sa iyo ang person mo, pero malamang nag-i-stalk to, Hindi mo lang namamalayan. Sinusundan-sundan ka nito. Kasi naandun ka pa rin sa puso niya. Ayan, hawak-hawak niya yung nasa puso ka. Mahal na mahal ka pa rin ito. Naandun ka. Hindi siya makapag-move forward dito. Let's say,
Kung sasabihin mo, Cancer, ay, hindi na. Tapos na kami niyan, ma'am. Hiwalay na kami niyan. Malinis na ang paghiwalay namin. Wala na akong nag-usap na kami, nagkaroon na kami ng kondisyones na ganyan, ganito. Yes, oo, maari siguro. Pero, yun ay sa bibig. Pero eto, yung puso niya, hindi eh. So, sa mata ng tao, kung meron kayong legal na usapan, nagkahiwalay, sa mata ng tao yun. Pero ang totoo, nasa puso ka pa rin niya. Mahal ka pa rin ito. Parang yung nakakita mo, parang, ang tawag dito, matapang pa, parang akala mo parang wala. Parang hindi mo nakakita kasi yung loob niya. Durog ang puso nito. May pagsisising nararamdaman ito, Cancer. Ikaw nang bahalang mag-adjust kung anong klaseng sitwasyon, relasyon ang meron kayo. Kung ilang taong ka, anong gender mo. Pero ang nakakita ko yung energy ng person na to. Durog ang kanyang puso. May pagsisisi siyang nararamdaman. The fate. The fate. Yung ibang Cancer, baka itong person mo, siya mismo ang tumalikod sa obligasyon nyo. Or baka yung iba sa inyo, ginantihan ka lang din niya. Kasi yung pagmamahal na binigay niya sa'yo, parang, ayun, may ahas, dalawa pa yung ahas. Parang hindi niya natamo, hindi mo siya nasuklian sa kabila ng pagmamahal na binibigay niya sa'yo. Ikaw lang ang tiningnan niya talaga. Ganon din ang iniisip niya kung bakit paano kayo nauwi sa hindi pagkakaintindihan. TikTok. Blessed. TikTok, blessed. Pero andito kasi ang DNA mo. So, masasabi ko dito, baka yung iba sa inyo, ang reason ng person mo, like kung bakit kayo nauwi sa hindi pagkakaintindihan. So, ang reason niya, kung nangaliwa ka, kasi nga dito parang nangaliwa, may kanan, di ba? So, ahas. So, kung nangaliwa ka, or, let's say, sasabihin ng person mo sa'yo, Hoy, Cancer, kung nangaliwa ako lalaki ako, ikaw babae ka. Parang yun ang gusto niya sabihin sa'yo. So, kung ikaw ganun ang nasa isip mo, meron siyang kasalanan, meron siyang ginawa na hindi ka na-satisfied, tapos meron ka sariling rason, meron din siyang sariling rason, At para sa kanya, yung sinasabi mong rason, unacceptable yun. Hindi pwede yun. Parang, dapat kayanin mo or gawin mo. Yun ang niya. Kung nakaya ko, dapat kaya mo rin. Dahil dalawa tayo dito. Pero parang siya lang ang dito kasi nagre-reach out sa'yo, Cancer. May mga ego ako nakakita dito, Pero alam mo, Cancer, kahit na magsigawan pa kayo, magsabihan kayo ng sari-saring masasakit na salita, kapag siya na ang mag-isa, naiwan mag-isa, nag-iisip din siya, nagsisisi rin itong person mo. Sa mga nasabi niya, mga nagawa niya sa'yo. At tingin ko, Cancer, itong person mo, hindi naman siya ganun kapangit talaga ang ugali niya. May puso siya. Malamang nadala lang sa sitwasyon, nakapagsabi ng hindi maganda, mahal ka nito, Cancer. Meron nga lang talaga kayong misunderstanding, yung mga pride nyo, mga walang kwentang pride, ego nyo, nagsipagganahan. So, yan ang nakakita ko, Yung iba sa inyong Cancer, masasabi ko na gusto nyo ng person mo talaga ng major change dito.
Lalo na kung kayo ang dating walang nararamdaman sa isa't isa, mag-co-worker lang kayo, mag-schoolmate, parang sinasabi niya, eto na ang time, baguhin na natin, ibahin na natin ang ating samahan. Nagkikita kayo pero never kayo nag-uusap. Nagkakasalubungan kayo pero walang parang baliwala. So, ito ang gusto ng person mo, lalo na kung ikaw ang single na Cancer. Gusto niya na may changes na, major change. Tingnan natin ang inyong outcome, yung kalalabasan nyo. Meron tayong mystic healer, healing energy flows through you. Distant thunder. May thunder pa, Oh, staying focused din, Ito rin, kailangan mag-focus, di ba? Lumalabas talaga ang baraha mo sa Journey, moonlight. So, sa apat natin, sorry. Dito pa naman, kita pa naman. So, mystic healer, distant journey. Tapos, meron tayong thought power, spirit communication process. Nakakita ko yung outcome nyo dito. Tatapusin nyo yung samahan nyo. Kahit na manghingi ng tawad itong person mo, tingin ko, Cancer, halimbawa, ikaw Cancer, ang hihingi ng tawad dito sa person mo, magbabago yung isip niya. Hindi kanya, kanina sabi ko, papatawarin kanya, hindi kanya napapatawarin. Or maring, pwede rin vice versa, itong person mo, manghihingi ng tawad sa'yo. At tingin ko rin, hindi mo rin siya patatawarin ngayon. Tatapusin mo na. Tatapusin niya na. Wala na. Alam mo, manghingi ka ng tawad, dapat taos sa puso mo. Yung talagang merong, okay, maghingi ako ng patawad, tapos kailangan isipin mo kung ano talaga yung susunod na action na gagawin mo. Kung babalik ka ba sa kanya or simpleng patawad lang ang gusto mong mata mo. Kasi nakakita ko ang bottom line dito, maaaring ikaw or ang person mo, parang, sige, tuldo ka na lang natin ito. Yung ganon. Ganon din yung iba sa inyo, lalo na kung mga single kayo ng Cancer. Tapos walang clarity. Hindi alam kung nakafocus ka ba talaga sa kanya, kung may gusto ka ba talaga, o gusto mo talaga magbago yung inyong pagkakakilanlan sa isa't isa. Nakikita ko dito, tutuldukan nyo rin ito. Kumbaga, confrontation na mangyayari. Kung talaga bang mahal mo ko, type mo ba ako? O kung hindi, parang sasagutin mo ba ako? Kung hindi mo ko sasagutin, parang ititigil ko na to. Yung ganun. Kaya mayroong confrontation na magaganap dito. Malamang na gawin ito ng person mo. Kasi matagal na siyang nag-aano sa'yo, nagmamanman. Ano ba talaga ang gusto ni Cancer sa akin? Ano ba gusto niya mauwi yung sa aming samahan dito? Kaya pareho din. Magkakaroon ng ending. Kasi hindi nga makapagtiis eh. Hindi na makapag-intay kung ano ba talaga. Gusto na talagang magkaroon ng clarity. Clarity ang hanap dito eh. Ngayon, kung hindi mo bibigyan siya ng sagot, ng clarity, talagang tutuldo ka niya. Pero kung bibigyan mo naman siya ng clarity or bibigyan mo siya, paaasahin mo siya, lalo na kung pareho kayo nakakaramdam ng tawag dito, nade-develop ang inyong samahan, ang inyong mga damdamin, meron talaga kayong attraction sa isa't isa, dahil everyday kayo magkasama sa activity nyo, sa project nyo, kung ano man yan, Then, yung gusto nyong iklaro, yung parang, ano ba, tayo na ba o hindi? Or parang, mahal mo ba ako o hindi? Yun ang gusto ng
ng person mo, Cancer. Parang nagmamadali na siya. Parang running of time na ako. Kaya bigyan mo na ako ng clarity. Kung ayaw mo, ayaw. Maging maging black or white ka dito. Yes or no. Walang maybe. Walang yung paasa-paasa. Yung iba sa inyo, no? Yung iba naman, malamang nalulunukin talaga nito ng person mo or ikaw mismo, Cancer, yung sitwasyon nyo. Maiging, hindi naman maigi. Magiging outcome kasi nyo dito ng mga pinag-usapan nyo or kung meron kayong dapat na nagbabalak pa lang kayo na mag-usap, maaaring iba sa inyo talagang, lalo na kung mag-asawa kayo dito, legal siguro, legal na kasulatan, di ba? Legal na gagawa kayo ng rules and regulation, di ba? So, kung ganun, tingin ko, tatanggapin nyo na lang kung ano man ang meron kayo. Para wala ng gulo. Para hindi nahahaba ang usapan. Kasi malamang na later on, mapapagod din kayo eh. Kaya, healing ang mangyayari dito. I-heal nyo ang sarili nyo, tatanggapin nyo kung ano man yun. Ayaw nyo na kasi mapagod. Lalo na kung yung iba sa inyo, wala kayo naging closure. Ang tagal-tagal nyo na wala pa rin kinalabasan. So, magiging, parang endless, Mauwi na lang kayo sa samaan ng loob. Galit. Pero dahil yung iba sa inyo, malamang Cancer, yung sa relasyon nyo, kung ano man ang kaganapan na nangyari dito, na mayroong mga third party, kung ano man ang, kung saan mo binuhos kung yung pagkaalis mo sa obligasyon, pagtalikod mo sa obligasyon, sa responsibilidad, dito, ang nangyayari dito, ang magiging outcome nyo kasi, mahihil nyo ang sarili nyo. Ang pag-heal naman, depende. Maaring lunukin nyo yung buong kaganapan, yung mga pagkakamali, or ang way ng pag-heal nyo is parang tatanggapin nyo na lang kung ano yung mapagkasunduan. Alang-alang lang kung saan may, kung ba sa mga bata or kung sa meron ka siguro kayo kanya-kanyang mga kayamanan, mga pera siguro, yung iba sa inyo. So, yan ang nakakita ko. Bottom line, mahihil nyo naman ang inyong sarili. Kasi nga tatanggapin nyo magkakaroon kayo ng confrontation dito. Tapos yung side niya, side mo. So, walang may iwan na dito na nakalutang sa ere. Lahat gagawin yung klaro. Kaya, ma-heal nyo ang bawat sarili nyo. Magkakaroon kayo ng clarity. Then, alam nyo na kung saan nyo i-focus talaga ang inyong enerhiya after ng inyong confrontation. Dito nyo malalaman kung sino talaga ang dapat nyong bigyan ng tawag dito, bigyan pansin, paglaanan ng oras, yung ganun. Kung sarili mo ba, o yung samahan nyo ba, yung mga bata ba, or talagang dahil sa mahal na mahal yung isa't isa, so yung inyong pinaka-relasyon. So, Cancer, kayo na ang bahalang mag-adjust, Hindi ko alam ang gender nyo, ang edad nyo. Okay? And, nagpapasalamat po ako, Cancer, sa mga sinend nyong mga question, at saka mga email at mga nag-request ng personal reading. Thank you po. At sa connecting sa mga loved ones, mga namatay nilang kamag-anak. Thank you po. Tsaka sa mga nag-request ng Akashic Record. Thank you rin po. So hanggang dito na lang Cancer. At nagpapasalamat ako sa oras na inilaan nyo at sa like, share, comment, sa mga cross-watcher. Ganun din po sa mga bago kong subscriber. Maraming salamat din po. Namaste po. Bye-bye.